Babalik po muli ang inyong lingkod upang tayo magsalo-salo sa kanyang salita ng Diyos. Ang ating pong daily devotion, every gising is a blessing. Kaya binabati ko po kayo sa lahat ng sulok man ng mundo, mga OFW o mga pamilyang naiwan sa Pilipinas. Ang salita po ng Diyos ay nagpapatuloy at huwag po natin kakaligtaan na tayo ay laging nasa panig ng ating Panginoon Diyos. Ang ating pong topic ngayong araw na ito ay Making His Home with Us. Ito po ay matagpuan natin sa John chapter 1 verse 1 na ganito ang sinasabi. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Makapangyarihan po talaga ang salita, kaya huwag po tayong basta-basta magsasalita ng mga negatibo, lalong higit sa ating kapwa, lalong higit sa ating Panginoon Diyos. Sa simula, ang sangkatauhan ay may magandang tahanan na nalikha ng Diyos para umunlad ang kanyang mga nilalang. Alam naman po natin yon at naranasan natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon Diyos. Sina Eva at Adan ay nagawang makipagkita sa Diyos at lumakad na kasama niya sa hardin sa malamig na araw. Ito'y matagpuan natin sa Genesis chapter 3 verse 8. At natamasa nila ang perpektong pakikisama sa kanilang lumikha. Napakasarap po pagkasama ninyo ang Panginoon. Lalong higit nung panahon Eva at Adan ay nung hindi pa po sila nahulog sa kasalanan ay talaga namang paraiso. Ngunit pagkatapos ay nahulog sila sa kasalanan, tumalikod sa daan ng Diyos at sila ay pinalayas mula sa kanyang tahanan sa hardin ng Diyos. Nakakalungkot kung minsan dahil sa ating mga paggawa at pagsalangsang sa ating Panginoon Diyos, talagang magkakaroon po ito ng gap. Mula noon, ang sangkatauhan ay naghanap na ng paraan upang makabalik. Para sa marami sa atin, natural nating pagkakamali ay ang isipin na makahanap tayo ng sarili nating daan pabalik, na maaari nating hanapin ng Diyos sa sarili nating mga kondisyon at nais. Yun ang nakakalungkot sa buhay natin. Nung tayo nagkasala ay nahiwalay tayo sa ating Panginoon Diyos at gumagawa na tayo ng sarili nating pamamaraan. Mga kapatid, ang paggawa ng mabuti ay hindi makakaabot at hindi ito susi upang makabalik tayo sa paraiso. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi rin po ito makakaabot at hindi ito ang daan para sa ikaluwalhati ng Diyos. Ang pagiging professional natin, ang pagiging mataas na katungkulan mo, ang pinakamayaman sa mundong ibabaw na ito, mga kapatid, hindi ito makakaabot at hindi ito ang daan para buuin natin ang nasira nating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kung tayo ay may kakayanan o sapat na talino o marahil ay mas mahusay ka sa iba, kung gayon ay marahil hindi natin kaya at sa palagay po ninyo ay yung ibang iniisip ito ang magiging paraan, hindi po ito makaabot sa bahay o tahanan na paraiso ng ating Panginoon Diyos. Ang mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan ng Biblia ay nagpapaliwanag na kahit ang paghahanap natin sa Diyos ay walang bunga, ang Diyos ay umaabot sa biyaya at pagmamahal sa atin. Hindi po niya tayo nakakalimutan kahit na sa pagsuway natin at ano pa mang iniisip natin sa mga kaparaanan ay hindi pa rin ipinagkakait ang pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Bagamat nabubuhay tayo,
sa kailaliman ng kadiliman. Dahil sa kasalanan at kamatayan, ang kapangyarihan ng liwanag ng Diyos ay sumisikat sa ating mga buhay. Sumisikat ang araw sa mabubuti at masama, na nagbibigay sa atin ng bagong pag-asa sa pagdating ni Kristo. Ayun, meron po tayong pag-asa. Kay Hesus Kristo, ang mundo naninirahan sa gitna natin, hindi natin mahanap ang daan pauwi sa Diyos. Ngunit kay Hesus, ginawa ng Diyos ang kanyang tahanan kasama natin upang tayo ay maligtas at mamuhay ng lubusang kasama niya. Yung paggawa ng mabuti, bunga po ito nang nakilala natin ang Panginoon Kristo. Ang pagbibigay sa kapwa, bunga po ito. Ang ating propesyon, ginamit natin sa Panginoon, bunga ito. Ang ating kayamanan, bunga ito. Ang ating katalinuhan, bunga ito. Ang ating katanyagan, ang ating pinakapopular o saan man sulok ng mundo, kung ano man ang iyong katayuan ngayon, bunga lang po yan ang pagkilala natin sa Panginoon Kristo upang tayo ay makabalik sa tunay na tahanan. Ginawa ng Diyos ang kanyang tahanan kasama natin. Sabi sa John 1:1, nang pasimula ay naroon ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay ang Diyos. Kung napagpala po kayo ngayong araw na ito, ay iniimbitahan po kayong mag-subscribe, mag-comment, mag-share. I-like nyo na rin po. Napakalaking bagay po sa ating channel na ito ang inyo pong mga engagement, dahil isa po ito sa pagpapatuloy ng ating channel. Gayun din, inspired tayo ng Holy Spirit, at inspired po ako doon sa mga viewer natin, subscriber. Shoutout po sa inyo lahat. Salamat po sa aking pamilya, patuloy na susuporta, ang aking pong mga katrabaho dito. Shoutout po sa inyo lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal Espiritu Santo. Amen. Tata.